po sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa Lidl. Bumili tayo ng kakainin natin mamaya. Ululutuin ko mamaya ba? Tapos na ako. Kukunin ko si Fiona. Nagmamadali ako dahil si Fiona tapos na. Naghihintay na yun sa akin. Tapos na siya. Meron siyang violin ngayon. Kaya tagal siya natapos. Gusto niyo ba makita kung paano si Fiona sa violin niya? Galit na naman yan siya. Palaging galit yung bata na to. Pauwi na po kami ng bahay. Ngayon, maaraw. Pero medyo malamig po ang hangin. Kanina. Magluluto pa ako. Pakainin pa si Uma. Maglaba, maglinis. Daming trabaho. Walang katapusan. Tahimik ng lugar namin, no? Walang katao-tao. Ganda na bulaklak na to. Ito na yung bulaklak sa harap ng bahay namin. Ang ganda, di ba? Sabi ng mama ng ni Tobias, nabubuhay daw yan sa Pinas kasi dito mainit man daw. Namulaklak siya. Nabubuhay daw yan sa Pinas. Oh, may bulaklak po kami dito. Maganda to. Dito din, meron din. Pero ano lang siya eh. Wala, kukma. You should feel, ne? Yes. Dito na tayo sa bahay. Palagi po kasing umuulan ngayon dito. At malakas ang hangin. Kaninang umaga malamig. Kaya siya naman, nalaya yung iba ba. Dito. Yan. Ito naman. Ang ganda tingnan, no? Yan, nangalaya siya. Malamig. Kanina umaga. Sobrang lamig. Tumubo na naman tong. Yan, yung kapitbahay namin. Meron din silang magandang bulaklak. Hindi pa siya bumuka. Pag bumuka yan, bibidyohan natin. Pakita ko po sa inyo yan siya. Yan, oh. Ano ba yan? Ito yan. Yan yung bilog dyan. Yan ang mamulaklak. Bubuka yan. Ang ganda yan. Papakita ko sa inyo pag namulaklak na. Maglilis ako dito mamaya. Tanggalin ko itong mga na naman. Diba sabi ko mananim ako dito ng bulaklak. Ang mahal naman. Ito. Isang mag-3 euro na. Noon, ang mura noon. Ngayon, sabi ko, hindi na lang ako dito magano na lang. Linisan na lang yan. Nagtingin ako doon sa sa market. Meron kasi market dito sa amin tuwing Biyernes. Doon ako, doon sa harap ng City Hall. Kasi gusto ko talaga magtanim dito ng bulaklak. Kasi sa isang ganyan, 3 ang lagay ko. Mahal, 3 euro. Mag 3 euro ng isa. Pakita ko po sa inyo kung gaano kalaki ang 3 euro. Nayangan man ako ba? Pero maganda naman kasi ito. May bulaklak na naman kasi sa harap ng bahay namin. Parang hindi ko na kailangan ata magtanim dyan din. Ano po sa tingin ninyo? Meron pa may bulaklak pa. Maganda na naman tingnan, no? Pero malapit na din kasi ito siya malaya lahat. Tanya dito nabubuhay ng sobrang init ata. Ano ata to sa spring lang ata to siya. Meron pa akong itatanong sa inyo ba? Baka meron pong makatulong sa akin paano ito tanggalin. Itong balinsyaga ko kasi nahulog na yung 1 million natin. Ano ba? Tanong ko pala kung bakit na ganito yung Nalungkot po talaga ako nung nakita ko to, nung ginamit ko to siya sa city ba. Tinignan ko lang. Bakit na siya? May ganito na siya, Ano po sa tingin niyo? Bakit kayo nagaganito to siya sa ba? Sa damit siguro to, no? Kulay sa damit pa. Try ko siyang tanggalin ngayon. Linisan ko kung matanggal siya. Hindi ko kasi basta-basta gamitan siya ng mga chemical ba dahil nga totoong leather kasi to. Hindi ko baka masira siya. Wala naman akong alam sa mga ganito. Nito pa sa baba.
Kasi itong bag na to, hindi ko naman to siya as in ginamit ng araw-araw ba. Pag hindi ko matanggap na ganito na yung itsura niya dahil hindi po tumura tong bag na to. Kahit ganito lang itsura nito pero hindi po to mumura. Ano ba? Yung presyo nito ba? Oh, meron pa dito. Oh. Ano kaya to, no? Hindi ko nga to nilalagyan ng mga ano dito, yung mga lipstick ba, para hindi siya madumihan. Para kung sakaling gusto ko siyang ibenta, mga likabok lang ngayon nandyan sa loob. Oh, ano ba to? Wala. Ay, ano pala to sa damit ko na sinuot ko nung isang araw. Kaya nag-alala ako ba kay okay lang sana kung ano no, mumurahin lang na bag ba. Kung kasi hindi mo na mabinta dahil mga ganyan yung ano niya. Minsan kasi binibenta ko yung mga bag ko. Kaya nag-alala ako kung sino po sa inyong merong ganitong baka matulungan po ninyo ako paano po ito tanggalin or ganito lang talaga to siya, hindi na tumawala. Ano kaya ang pwede kong gamitin dito para matanggal to ba? Kaya pangit po siya tingnan pag nasa labas ka, makita po talaga siya. Lalo na pag maliwanag. Pero ang loob nito, ganda-ganda pa. Wala talaga yung mga mansya-mansya sa mga ba. Ano lang yan, alikabok lang yan. At saka wala yung ganyan talaga yung kulay niya sa loob. Ganito talaga yan siya. Hindi ko pa nila. Dito pa yung niya, yung tag niya, yung Balenciaga niya na Dito pa sa loob yung mga palaman niya nung binili natin to. Palaman. 1 year pa lang to. 1 year plus. Nandito yung basta nandito yung yeah. Sana matulungan po ninyo ako dahil nag-alala po ako ba. Benta ko pa naman sana to. Tapos meron na siyang sira dito ng konti. O meron na parang na yung leather dito. Parang nagsisi to. Mas lalo tuloy ako nagsisi na binili tong bag nito. Regalo man to ni Martin pero mas lalo tuloy ako nagsisi ba. Normally po yung binili namin to sa online. Kulay black po yung bibilhin namin sana. Iwan ko kung akala ko hindi na yung black. Hindi na, kasi nabigla na lang na yung connection sa internet ba. Nasa labas kasi kami nun. Pagkatapos, nag-order ako ulit. Sabi ko kay Martin, okay lang kung ano ang darating. Okay lang sa akin kung black ba o ganitong kulay. Tapos, nung nasa resibo, kulay black yung nakalagay doon. Pero ang dumating, nakasama sa resibo, ito. So, hindi ko na lang din siya nauli kasi hindi ko tiningnan yung resibo nung dumating. Saka ko na tiningnan after 1 month na. Hindi ko na masauli kasi 2 weeks lang. Pwede mo siyang masauli. Sayang. Kaya itong ganitong kulay yung nabili ko. Kung kulay black lang sana yun, hindi siguro to magaganito. Siguro mansya lang to, no? Siguro to? Sa damit ba? Ay, Diyos ko, Lord. Sayang naman kung pangit tingnan sa labas. Tas sa loob, okay naman siya. Malinis naman yan. Ito na yung mga sinampay ko. Nung isang araw, tuyo na siya. Tatanggalin ko na para masampay ko yung bago kong nilabhan. Kunti na lang yung labahan ko. At holiday kasi ito. Dito sa Germany ngayong Huwebes. Pero may trabaho si Martin. Sayang din ang holiday, no? Double pay. Tas walang tax kasi pag night shift. Kaya itodo na niya. Kailangan namin ng pera. Sino ba namang hindi kailangan ng pera, no? Lahat naman tayo at kailangan nating kumayod. Dahil marami tayong babayaran. Babayaran. Babayaran, ano bang pinag-iba ng babayaran? Babayarin. Ang hirap naman mag-Tagalog. Pasensya na po kayo, ha? Muna ako tatanggalin ko to siya kasi nga isasampay ko yung bago kong nilabhan sa baba at magluto muna ako ng pagkain ng mga anak ko. Si Ate Michelle pala nag-request ng lang daw sa kanya, tuna na pizza ba. Lutuan natin dahil pagdating nun, pagod na yun. Gutom, galing skulahan. Nag-ulan na naman. Buti na lang nakadala ko ng payong. Kung di sana, pasa ako.
Bisschen Futter. Ich will Minikat, diese Kuh. Aber die Spiel. werden Komm, such mal was ein kleines Kite, was du Belohnung heute. Ganz klein ano, nicht so teuer, okay? Bibigyan natin siya ng ano. Dahil maganda yung ano niya sa exam niya. Jetzt oder Essen-Ecke. Bigyan na ba Glas in Raven, eh? Ja, ich glaube, das ist ja. Why? Sag na, warum hast du das bekommen? Auf Englisch? Because I got a B. Just in German it's a 2 in a math test. Math test? Si Fiona nabasa. Bati mal, lass mich mal erzählen. Si Fiona nabasa sa ulan. Tingnan po ninyo yung bitbit namin. Okay na. Nagupo muna kami dito dahil ang bigat ng dala namin. Napadami yung bili ko ba. Yan talaga ako pag nasa grocery. Pag nakita ako may sale sila, kumukuha talaga ako. Yan pa oh. Meron na kaming uulamin kasi bukas holiday kasi dito sa Germany. At walang pasok mga bata at Bernice din walang pasok. Kaya bumili na ako ng pagkain. Si Martin kasi natulog na panggabi kasi siya. Hindi siya nag-grocery kanina. Dahil gusto niya kasama ako. Sabi ko na matulog ako ulit pagkatapos kung nasa kaso si Fiona ba. Kaya sabi niya, sige, ikaw na lang mag-grocery mamaya. Kaya ako na lang nag-grocery. Nasa bahay na po ako. Kauuwi lang namin ni Fiona. Ngayon magluluto na ng tanghalian dahil darating na yung dalawa kong anak. Pag uwi noon, magutom na. Kaya, dapat nakaluto na talaga ako. Pagdating nila minsan, hindi pa ako tapos. Nandito na sila kasi nga, kinukuha ko pa yan si Fiona. Tapos sinasikaso ko pa si Uma pagdating ko dito. Kaya minsan late na ako nakakaluto ng tanghalian nila. Tapos magutom na. Ito naman si Philip. Kakain naman siya na yung tinapay. Hindi mo na yan kailangan pa pagsabihan na kain ka muna ng tinapay. Kasi hindi pa luto yung niluto ko. Gagawin na talaga yan ni Philip. Pag once hindi pa ako nakatapos na magluto, kakain na siya ng tinapay dahil hindi niya kaya, gutom na. Mga alas 3:30 dito yan sila sa bahay. Si Michelle darating naman alas 4. Nauna yan palagi si Philip. Pag ano ba? Kasi si Philip pagkatapos ng ano nila, diretso talaga yan agad sa bahay. At minsan kinukuha yan sila ni Martin. Kung si Martin ay pang umaga yung trabaho dahil alas 2:30 nandito na si Martin. Tas matapos yung mga bata, alas 3:30 man. Kaya makukuha yan ni Martin sila. Masundo ba sa eskwelahan? Ngayon, panggabi si Martin, kaya kailangan nilang maglakad. Si Michelle hindi siya naglalakad dahil pumupunta pa yan siya sa city kasama yung kaibigan niya. Si Philip, pagkatapos, diretso. Malapit lang kasi yung eskwela nila dyan lang sa baba. Ngayon po, si Martin, panggabi siya. Holiday bukas dito. Timing daw yung machine niya na kung saan siya naka-assign ngayon. Timing yung machine niya kung saan siya na-assign ngayong week na to. Kailangan na bukas may magtatrabaho. Holiday bukas. Tinanong siya ng niya, kasama niya sa trabaho kung gusto niya magtrabaho. Sabi naman ni Martin, sige, kasi wala naman kaming lakad bukas. At saka pangit yung panahon bukas. Kaya nagtanong muna siya sa akin kung magtrabaho siya. Kung ano daw plano ko. Sabi ko, wala naman kung plano. Gusto mo magtrabaho, nasa sayo. Sabi niya, trabaho na lang ako dahil sayang din yung kikitain, double pay. Tas sa night shift po kasi walang tax. Kaya malaki talaga yung kikitain mo pag nagtrabaho ka ng paggabi. Dahil walang tax at lalo na pag holiday, double pay. Tas mas malaki din kasi yung sahod sa night shift kumpara sa pangumaga at panghapon. Kaya gustong-gusto talaga ni Martin magpanggabi minsan. Kahit stress sa trabaho, minsan po, kailangan talagang kumita ng pera dahil yung mga anak, lumalaki din yung gastos nila. Marami ngayon, nagbabayad kami kay Michelle ng 300 euro dahil next month po, sa June, bago magtatapos ang pasukan, pupunta sila Michelle sa Holland kasama yung buong classmate niya, yung teacher nila. Siguro 5 days sila doon, sa dagat sila. Kaya, hindi naman libre yan dito. Kailangan naman magbabayad yung mga magulang sa gagastusin. Kaya 300 euro po. Ang laki. Kaya kailangan talagang magdobling kayod para may panggasto sa gastusin ng mga bata. At si Philip naman, aalis din sila next month din. Pero lang sila, isang araw lang. Iwan ko lang kung saan sila banda dito sa amin magpunta. Parang field trip ba? Yan ang gagawin nila Philip. Pero sila Michelle, 5 araw talaga sila. Kasi si Michelle mag-grade 10 na next
next pasukan. Ay, parang bilis ng panahon si Michelle. Ang liliit-liit pa niya nung dumating kami dito. Ngayon, sus, nako. Next year, pwede na mag-aral si Michelle ng driver license. Kaya maawa ang Diyos kung may pera. Kasi mahal na ngayon. Sobrang mahal. Kaya hindi ko po pinipilit yung sarili ko na ako ang matapos ng pag-aaral ng pagmamaneho ba. Dahil baka hindi na naman ako makapasa. Alam po ninyo nung nag-aaral ako, ang laki po ng nagastos namin. Ang laking nagastos ni Martin nung time na yun. Hindi po ako nakapasa sa exam dahil ang tanga-tanga ko po. Hindi ka na pwede magtanong kasi pag nag-start na yung exam, hindi ka na pwede magtanong. Kaya dapat ikaw pag nanireduce ka kasi ba para mawala ka sa konsentrasyon mo. Hindi ko masyadong naintindihan yung sinabi kasi tagi-isa kami ng computer Tapos meron pa palang extra na 10 question doon sa baba. Kailangan ko palang i-click yun. Hindi ko alam na yun pala ang gagawin. Yung pizza taas lang na answer ko na lahat. Sabi ko, nasaan na ba yung 10? Kasi alam ko kung ilan ang sasagutin ko na bang tanong. Saan na ba yung 10 na Sus, dyan ko na nakita na 5 minutes na lang po yung oras ko. Tapos hindi ko yan kayang answeran ng 5 minutes ang 10 tanong. Ang hirap kaya. German ba yung kinuha ko sa ba? Kaya sabi ko, nung hindi ako nakapasa, grabe talaga yung aking pagkabigo. Kaya nagdadalawang isip na akong muli, baka gano'n na naman ang mangyari. Sayang ang pera, lalo na ngayon nagmahal. Sobrang mahal na po ngayon talaga. Grabe na-shock ako sa babayaran ngayon sa pag-aaral ng driving ba. Sabi ko, kung gustuhin ko man, kung may pera, marami lang pera, sobra-sobra yung pera natin, gagawin ko talaga. Kami kasi kayo, ingat-ingat din kami sa gastos dahil nga maraming gagastusin, tas minsan hindi mo inaasahan na may masira sa bahay, di ba? Yan talaga yung palaging paghahandaan mo. Tapos yung mga anak pa, laki na mga gastos nila. Itong dalawa kong anak, high school na to, si Philip at si Michelle. Malaki na yung gastos nila, marami na silang mga kailangan sa eskwelahan, babayaran. Tapos kailangan si Martin lang may full-time na trabaho sa amin dito ngayon, di ba? Kahit may kinikita naman ako sa pag-alaga kay Uma, pero nakakatulong din naman ako sa pag-grocery, bayaran dito. Kaya makita din tayo konti sa YouTube. Meron din tayong pakunting-kunting natatanggap buwan-buwan. Kaya kailangan talaga natin kumayod dahil sobrang mahal na lahat. Halos naman lahat talaga, no? Kaya si Michelle next year, kung may kaya namin, kasi meron din kaming iniipon na pambayad ng niya ba, pagdadrive niya sana next year, pwede na yun gamitin. Hindi ko alam hindi pa yun sapat, pambayad. Tapos ginawa ko, tingnan lang at basta 17, pwede na siya mag-start ng mag-aral ng drive. Pero kung nakapasa siya, tapos pwede siya mag-drive, pero dapat may kasama siya na marunong magmaneho. Katulad ni Martin, hindi siya pwede na siya lang mag-isa hanggat hindi pa siya nag-18. Yan ang patakaran dito. Kaya lang, yun ang maganda dahil 17, pwede na siya mag-start. Yun nga lang, hindi siya pwedeng umalis na walang kasama. Dapat kasama niya palagi si Martin kung magdadrive siya sa sasakyan ba, sa auto. Kaya yun lang, titingnan lang, pwede naman mag-start din siya sa 18 years old na siya, 19. Depende, titingnan lang natin sa financial natin sa pera. Magkano kasi mahal po talaga ngayon. So, grabe, mabigla po talaga kayo sa, sa presyo ngayon, sa pag-mahal po dito, makatayo ka na ng bahay kubo sa Pilipinas. Tapos minsan naabot pa ng 4,000 euro, 5,000 euro, depende kung gaano ka, Meron namang iba na madali lang sila naipasa nila, madali lang. Ikaw kung kailangan, hindi mo pa, kailangan mo talaga ng pa. Mas marami pang pagdadrive ba, pag-aaral ba. Kaya yun talaga. Kaya yun po yung, ni Martin. Balik tayo kay Martin. Ang panggabi po na trabaho dito, malaki po yung sahod night shift, no? Dahil wala pong tax at malaki yung bayad kaysa sa normal na Kaya yun po, kaya si Martin gusto niya talaga minsan panggabi. Pag, bago yan siya mag-start ng panggabi, mayang week na yan, pang umaga yung trabaho niya. Magtrabaho siya ng pang umaga, Lunes hanggang Sabado ng umaga. At magsa-start naman siya ng panggabi, Linggo, ng alas 9, alis na yan siya dito. Kaya, yung week na yan, wala talaga minsan si Martin oras sa amin. Kaya, yung oras niya, pag hindi siya panggabi,
tinutudo niya talaga sa weekend. Kaya umalis kami, kaya nakita niyo kami palagi kami naglalakad, banding-banding kami. Si Martin, hindi na nga yan gumagala na kasama yung mga kaibigan niya. Ganyan ba? Kami na talaga yung palagi niyang kasama. Hindi na siya nagbabanding sa mga kaibigan niya. Mas importante po sa kanya yung pamilya niya, kami, yung mga anak niya. Yun importante sa kanya. Kaya yun po. Magluluto po na ako dahil mahaba na itong pagkikwentuhan natin ngayon. Sana hindi ko na-boring sa ano ko. Mag-iingat po kayo palagi at maraming salamat po sa inyong palaging panonood at sa walang sawang suporta po sa akin. Hanggang bukas muli. Hanggang bukas muli. Tama ba yung Tagalog ko? Bye!